Hi everyone, I am Gabriel Gabilino. I am from BSIT 2A and today we have an assignment in PT 101 that is to choose one operating system and one cloud. And today I choose Microsoft as my operating system and Google Cloud Platform as my cloud. Today we're gonna be deeping down. Today we're gonna go deep down to the reason kung bakit yung pinili yung Microsoft and yung Google Cloud. First of all, we have perceptions of operating system. May iba't iba dyan, Windows, Macintosh, Linux, Chrome, Android, iOS, Unix, BSD. If I would discuss all of this, it would take a long time, but we're gonna be discussing right now or focusing on Windows. So let's go deep down to the Windows. Kung bakit yung nga pa pinili. So okay, let's be real. Halos lahat sa atin, first computer experience natin ay may Windows. Yung iconic na logo habang umiikot yung naglo-load. Kapag nagbubukas ka ng PC sa school, sa computer lab, sa internet cafe, o sa bahay. Pero have you ever stop and think, ano ba talaga yung ginagawa ng Windows? Hindi lang kasi siya basta screen na may start button, icons, desktop, wallpaper. Behind it, ang daming nangyayari, ang daming coordination. Today, let's break it down in a way na simple, relatable, pero may laman. So what does Windows really do? Sipin mo, bumili ka ng bagong PC, excited ka, in-on mo agad, pero bigla, pagbukas mo, nag-black screen lang. Walang Windows, walang cursor, walang kahit ano. Basically, para kang may Ferrari na walang steering wheel. May makina, may gulong, pero hindi mo siya mapapatakbo. Ganon din yung computer na walang operating system. Hindi siya totally useless kasi may hardware naman, pero hindi mo rin siya magagamit kasi kahit anong normal na bagay, wala kang paraan para makipag-usap sa computer. So, why Windows specifically? Ngayon, tanong ng lahat, bakit halos lahat ng tao, estudyante man, gamer, office worker, Windows ang gamit? Simple lang kasi it's about the compatibility and accessibility. Halos lahat ng apps sa Windows gumagana. Halimbawa, sa offices, gamit yung Microsoft Office Suite, yung Word, Excel, PowerPoint. Standard na yan. I-compare mo siya sa MacOS na limited lang sa Apple devices and sa Linux na medyo technical gamitin. Si Windows kasi yung pinaka-masa friendly. Diba? Siya yung palaging ginagamit. Pero bago tayo mag-tech talk o pumunta sa malalalim na words, isipin natin yung mga simple pero everyday moments na possible dahil merong Windows. Naalala niyo pa ba yung naglalaro kayo ng Plants vs Zombies sa Windows XP? Diba? Sila dito yung nagpanic na dahil nagkaroon ng blue screen of death yung kanilang PC. Or yung sobrang tagal mag-boot ng Windows 7. Diba? Experience nyo yan. Yung mga ganitong scenarios, hindi lang siya nakakatawa pero reminder din sa atin na lahat ng daily experience natin sa PC ay possible dahil merong OS na gumagana sa likod. Just to simplify kung ano yung OS, ang OS ay ang bridge, siya yung middleman sa pagitan ng user at sa mismong computer. Kung wala siya, kailangan mo magsulat ng puro zeros and ones sa machine para lang magbukas ng calculator o notepad, diba? Pero sobrang hirap nun. Pero dahil merong OS na gumagana sa likod, hindi na natin kailangan magsulat ng zeros and ones para dito. Kasi meron ng OS na kayang i-translate yung zeros to ones into something na mababasa natin. Okay? Now, clear na sa atin yung OS and yung Windows. Now, let's go deep down to the parts of Windows. So, may 5 parts yan. Unang-una ay yung kernel. Think of it as a brain or yung leader or yung boss. Siya ay nag-uutos at nagko-control ng lahat ng big operations. Kapag nag-click ka ng file, hindi automatically magbubukas ka agad yung file.
dadaan mo na to sa kernel para sabihin, okay, i-connect mo to, ganitong command, yung process nito, tapos ipakita mo to sa results sa screen. Without the kernel, basically, wala kang central control. Next is yung file system. Ito yung organizer. Imagine mo kung wala kang cabinet sa bahay, lahat ng damit at gamit mo kalat-kalat lang sa sahig. Ang hirap maghanap ng hahanapin mo, di ba? That's why merong file system na nagme-make sure ng lahat ng pictures, documents, at programs ay nakaayos sa folders at directories. Kaya mabilis mo mahanap yung mga files na gusto mong hanapin. Next is yung user interface or yung UI. Ito yung pinaka-visible sa atin. Ito yung face ng computer. Without UI, puro codes lang makikita mo. Pero dahil may interface, nagiging clickable ang lahat. May desktop, may icons, may start menu, may drag and drop features. Kaya kahit baguhan ka pa lang, 'di ba? Ang hirap magbasa or gumamit ng PC kung puro codes lang yung nakikita natin. Hindi just simplify. Next is yung device management. Ito naman yung tagapangalaga ng hardware. Kung meron kang bagong USB na binili mo sa CD Arcade, gusto mong i-connect yung Bluetooth speaker mo, device management, and nag-aayos ka para makilala ng system ng device at yumana ng maayos. Ito yung nag-aayos. From term itself, device management. Lahat ng output and input, siya yung nag-aayos. Siya yung middleman ng hardware at software. Lastly is yung process management. Ito yung parang calendar or yung scheduler. Imagine kung meron kang 20 apps na naka-open sabay-sabay. Kung walang process management, magka-crash agad yung system. Pero dahil meron siya, Windows knows how to prioritize. Kaya pwedeng naka-word ka habang nag-i-Spotify sa background, tapos mag-o-open ka pa ng browser. Sabay-sabay pero hindi siya naglalag. And then, yun lang naman yung 5 parts na ng Windows or yung OS. Let's go next to the how do they work. Ngayon, paano nga ba nagtutulungan ng lahat ng to? Isipin mo na lang si Windows isang organization. Si kernel, ang executive director, siya yung nagde-decide at nagko-control ng major operations. Si file system, siya yung nagre-record, nag-aayos ng data, siya yung nag-archive. Si UI, siya yung front desk. Ito yung nagtra-transfer ng code into something na pwedeng mabasa ng lahat. Device management, siya yung logistics team. Sila yung nag-handle lahat ng equipment, ng output at input sa PC. And yung process management, siya yung nag-a-assign ng task para walang conflict at sabay-sabay gumagalaw ng maayos. Kapag nag-save ka ng file o nag-open ka ng application, lahat sila may role. Hindi lang basta, pag tinlik ko to, pag ginano ko yan, pagka pinindot ko na yan, in-enter ko na yan, gagana na kagad yan. Hindi siya kasing ganon. After na matapos natin mag-discuss about the Windows and the operating system, we will gonna move on to the Google Cloud presentation. Napili ko ang Google Cloud. Mamaya i-explain ko kung bakit. And I will gonna give some examples of it na medyo relatable sa atin. So, let's go. I pick Google Cloud kasi ito yung pinaka-convenient and pinaka-hassle-free. No? Imagine mo na lang, kakalipat mo lang sa bagong city kasi graduated ka na and gusto mo lang mabuhay mag-isa. Gusto mo na magpatayo ng bahay, excited ka na kasi finally may sarili ka ng space. Pero habang pinaplano mo, biglang sumasakit yung ulo mo. Ang dami mong kailangan intindihin, lupa, permit, construction, maintenance, security. Tapos isipin mo pa, magastos sobra. Kung ikaw yung gagawa ng lahat ng yan, wala ka ng time para sa ibang mga bagay. Ngayon, dito na papasok yung idea ng cloud. Kasi instead na magpapatayo ka ng sariling bahay from scratch, may option ka na mag-rent ng fully furnished condo or apartment. Hindi mo na kailangan isipin yung tubo, yung kuryente, yung guard, yung pintura. Naka-set up na lahat. Gagamitin mo na lang, mas mura, mas mabilis, at mas flexible.
At dito pumapasok yung Google Cloud Platform. Para siyang rental space sa internet. Hindi mo na kailangan bumili o mag-setup ng sariling malalaking servers kasi si Google na mismo yung magpo-provide sa'yo nun. Ang gagawin mo na lang, gamit at bayad yung gaano karami yung kailangan mo. Parang nagko-condo ka, pero may option ka rin kung gusto mo pa mag-expand, magdagdag ng rooms, or kahit magpalit ng design anytime. So ngayon, i-explore natin kung ano nga ba talaga yung GCP. Ano yung features niya, bakit siya useful, sa ating bilang students and sa mga businesses, at syempre yung mga main functions niya. Pero bago tayo pumasok sa technical side, isipin niyo na lang muna. Kung ang bahay ay para sa tao, ang cloud platform naman ay para sa data and apps mo. Now, may tatlong style of renting na pwede mong pagpilian. Yung IaaS o yung Infrastructure as a Service. Para itong bare house and lot. Nandyan na yung lupa, poste at kuryente. Para ikaw yung bahala mag-decorate, bili ng appliances, ayusin yung loob. Meron kang freedom, pero medyo effort din. Sa IT, bibigyan ka ng servers at storage para ikaw rin yung mag-i-install ng OS, yung apps, di ba? Parang bumili ka ng simpleng bahay tapos wala pang kalaman-laman. Yun lang yun. Next is yung PA, Platform as a Service. Ito naman yung parang fully furnished condo unit. May kuryente, may appliances, kitchen, may kama na. Ang gagawin mo na lang, mag-move in ka, mag-focus ka sa dapat mong mag-focusan, gano'n. Sa IT, ibig sabihin, nakasetup na lahat. OS, tools, runtime, ikaw na lang mag-code or gagawa ng app. Ang hassle kung walang ganito kasi bawat project, araw ang aabutin tsaka setup ng environment. Well, technically, tunay naman kung magsa-set up ka ng appliances, hindi mo yan kayang tapusin ng isang oras lang. It would take you a day. Kaya medyo maayos na yung platform as a service kumpara sa infrastructure as a service. The next is, yung last one is software as a service. Ito yung pinaka-chill sa lahat. Imagine, nag-check-in ka sa hotel. Lahat nandyan na. Yung bed, aircon, room service, yung Netflix, swimming pool, even internet. Wala ka nang iintindihin. Diba? Sa IT, ito yung email, Google Docs, Canva, ready to use agad. Kung wala to, isipin nyo na lang na kailangan pa natin mag-install ng sariling email, sariling service, para lang mag-send ng assignment. Sobrang hassle, di ba? Now, after natin matackle yung tatlong types of service, we will gonna be discussing about the benefits to user and businesses. Now, ano nga ba to? For users, simple lang, cost and savings. Hindi mo na kailangan maggumastos ng mahal para magpatayo ng bahay. Kailangan mo na lang bumili ng malaking hard drive or mag-install ng sobrang daming hard drive. Diba? Ang hirap nun, isang click ready na. For business naman, efficiency and flexibility. Instead na gumastos ka nga sa servers na baka hindi mo rin ma-max gamitin, pwede na lang mag-rent ka at kailangan na lang, madali lang din naman mag-scale up kapag dumami yung customers. At hello, sa Google ka na nagre-rent. Diba? Technically, it's Google Napakaganda ng servers. Hindi ka na mananakawan kasi ang ganda ng security. Tapos yung mga benefits na matatanggap mo pa. Diba? Come think of it. Now, mayroon tayong 5 main functions of cloud platforms. Una ay yung storage. Imagine kung dati kailangan mo pang bumili set ng USB, external hard drive, o magdala ka ng buong stock ng CD para lang makapag-save ng files, di ba? Kailangan bumili sa CD Arcade. Pero sa cloud, parang may cabinet ka na online, unlimited halos yung space. Lahat ng photos mo, schoolworks, kahit business data, nandun. Safe, hindi basta mawawala at pwede mong ma-access kahit nasa ibang lugar ka. Next is yung networking. Cloud isn't just about storing files. It's also about connecting. Parang social media na rin. Sa cloud, yung mga servers at apps ay konektado ng mabilis at stable.
Kaya kung gumagamit ka ng email o naglalaro ka ng Valorant, smooth yung communication ng data kahit nasa ibang parte ka ng mundo. Diba? Kahit yung kalaro mo nasa Manila server tapos ikaw nasa Hong Kong server, makakapaglaro pa rin kayo. Next is yung scalability. Kung dati, kapag dumami ang customer sa business mo, kailangan mong bumili ng bagong computers o servers or storage. Ang hassle talaga at sobrang gastos. Pero with the cloud, pwede kang mag-resize anytime. Parang buffet. Kapag dumadami yung kumakain, madadagdagan lang yung pagkain. Kung kaunti lang, syempre mabawas din. Walang sayang, walang dagdag hassle. Next is yung accessibility. Cloud is all about convenience. Basta may internet, pwede mong i-open yung files, yung apps, yung tools, kahit anong device, laptop, phone, o tablet. Parang Spotify, kapag nasa bahay ka, jeep o cafe, same playlist mo pa rin yung tutugtog. Basta naka-premium ka. For businesses, this means employee can work from anywhere at hindi lang nakatali sa buong bahay at opisina. Lastly, ito na nga yung sinasabi ko, yung security. Maraming tao natatakot na baka madali lang ma-hack o mawala ang data sa cloud. Pero actually, cloud providers invest on the best security, lalong-lalo na si Google. Hindi mo basta-basta ma-hack yan. They are bound by many computer programmers or how do you say, meron silang mga cyber security na sobrang gagaling na hindi kayang makapang-hack kasi it's Google database. In short, cloud is all about convenience, flexibility, at security. Hindi na natin kailangan magpakahirap sa mga technical setup kasi ready na lahat for us. Ikaw na lang yung gagamit. Ready to use, kumbaga. So kung dati hassle at magastos, ngayon mas simple, mas efficient, at mas swak sa lifestyle natin. Kaya next time na marinig mo yung cloud, isipin mo na lang na hindi lang siya ulap sa langit. Hindi yun yung term. Pero ito yung condo space para sa mga apps and then sa mga files mo. Well, kung meron ka namang pera at meron kang time, meron kang energy, pwede kang gumawa ng sarili mong server. Pero with the growing demand for today, na lahat ng tao, bawat oras ay mahalaga, would you spend most of your time para gumastos at hindi pa sure yung quality ng magiging server mo instead of renting into a business or partnering with nakilalang business para mas mapadali yung work mo, diba? For me, clouds means conveniency and then security talaga. Yun lang naman yung sasabi mo. These two operating system like Windows and Google Cloud plays a big role into our time. Instead na dati, puro hardware yung kailangan natin. Parang hard copy lagi. Ngayon, cloud can use soft copy anytime, anywhere. Well, yung OS, syempre hindi mo papatakbo yung isang device kung wala talagang OS. And yun lang naman yung aking vlog. Sana natuto kayo and sana mas naging informative. And after this vlog, sana may na-input kayo. Yun lang naman.